Ano ang praktikal na benepisyong hatid sa atin ng pagkakaroon ng regular na Bible study? Ano sa palagay mo? Well, ito po yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon ng Panginoon. Kaya naman, tutok na. Dito lang yan sa inyong programa. Hello everyone! Kumusta po kayo? Isang mapagpalat, mabiyayang araw na naman po at maraming salamat once again for joining me sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot, and of course, that's me. Ako po inyong kaibigan na patuloy na makakasama at sasamahan kayo mula ngayon hanggang mamaya. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. At bagong araw po at bagong linggo ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, meron tayong bagong episode kung saan ay meron tayong bagong tanong din. Dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Kaya naman, ang akin pong invitation ay manatili po kayo nakatutok para po sa ating mga kaibigan. Kung kayo po ay first time na napadako sa ating programa o marahil kayo po ay naimbitahan, nayakag or naitag na inyong mga kakilala, kaibigan at mga kapamilya, I believe hindi po aksidente na kayo po ay kasama namin sa araw po ito. Kaya naman manatili po kayo nakatutok at tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya po ng Diyos, kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. Minsan pa ito nga po ang Solution with Laverne Ducot kung saan ay hatid namin ay tugon sa ating bawat tanong. At ang atin pong tugon ay magmumula mismo sa salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ko manang batiin lahat na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo. Maraming salamat po for joining me. Kung kayo po ay nanonood sa ngayon, binabati ko po kayo na isang maligayang araw. Good afternoon and of course good evening, and not to forget lahat po na ating mga kaibigan sa buong Pilipinas. Good evening dahil tayo pinapapanood, especially dito sa Mega Manila, every night at 7:30 via Facebook Live. And of course, kung kayo po kasama namin, and if you are watching via Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page, Solution with Laverne Ducot. And if ever, kayo naman po ay aming nakakasama at nanonood via our YouTube channel, please consider subscribing kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. Pero kung nag-subscribe na po kayo, thank you so much. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayong nag-aaral at kahit man lang sa loob ng ilang minuto, tayo po ay matuto. Amen. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin. At isa pang paalala po, bagong-bago po ito. If you want to support our ministry, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala at gusto niyo pong magtuloy-tuloy ang ating programa, you can send the stars by simply clicking the stars icon na nakikita niyo po ngayon sa ating comment section. Yes, maraming salamat po sa ating mga kaibigan na patuloy pong nagpipray at talaga namang nakikibalikat po sa ating gawain. Mga kaagapay po namin, maraming salamat po sa inyo. So once again, if you want to support our ministry, meron pong magandang pamamaraan po na ibinigay sa atin ng Panginoon. You just have to do this. You could send stars by clicking the stars icon na nakikita nyo po ngayon sa ating comment section. Amen. Samantala, sasagutin po natin sa ating pong episode tonight na Be Washed by the Water of God's Word. Narito pong muli yung ating katanungan na bibigyan po sa atin ng tugon ng salita ng Panginoon. Ano ang praktikal na benepisyong hatid sa atin ng pagkakaroon ng regular na Bible study? Kung kayo po ay meron pong palapalagay, damdamin at saloobin po sa katanungan ito, maaari niyo po ilagay sa ating comment section. Gusto po namin makarinig mula po sa inyo. At syempre pa, ay nais namin maging interactive po yung ating mga diskusyon at malaman po namin ang inyong mga haka-haka, mga paniniwalang tinatayuan. Syempre pa, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dito yan sa inyong programang bilang pagsisimula, gusto ko munang bigyan po ng panahon ang isa pong napakagandang kasaysayan sa ating kapanahunan. Tila nakakaligtaan na po sa panahon natin sa ngayon. Alam niyo po ba, itong October 31st ay dapat po sana ipinagdiwang natin bilang mga mananampalataya ay isang napakamakasaysayan pangyayari po sa kasaysayan ng mga mananampalataya. Kasi way back October 31st, 1517, bagaman ito po ay napakamakasaysayan, pero sa panahon natin sa ngayon, sa buhay po ng mga mananampalataya, tila ito po ay nakakaligtaan. Kasi po ang mindset po ng mundo kapag sumasapit ang October 31st ay sineselebrate na lamang po
o bibigyan ng gunita at marami po sa buong mundo ay pinagdiriwang din nila ang tinatawag na Halloween or the Day of Halloween. Samantala, did you know that October 31st ay ito po yung makasaysayan para sa buhay ng mga mananampalatayang kagaya ko at kagaya mo because dito po naitatag ang tinatawag na Reformation Day na dapat sana binibigyan po natin ng tuon at pansin bilang mga mananampalataya. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, sumasabay pa po ang mga mananampalataya sa pagdiriwang ng mga tao sa mundo. Yung Halloween. Pag sinabi kasi nating Halloween, hallow, it's holy. Yung Eve. So ito po ay bisperas ng paggunita ng mga araw ng mga santo, which is of course November 1st. So dito po ginaganap sa huling araw ng buwan na Oktubre. Samantala, sana binamana ng palataya ang binibigyan natin ng tuon. Dahil po October 31st, 1517, napalaya po ang maraming mananampalataya sa pamamagitan po ni Martin Luther, isang monk at theology professor, kung saan ay ipinaskil po niya yung kanyang 95 thesis sa door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. 504 na taon na po ang nakakalipas. Medyo may katagalan na. Pero ito po ay sadyang makasaysayan dahil sinalungat po ni Martin Luther noong October 31st by yung paglalagay niya po by posting his 95 thesis doon sa Castle Church, doon sa pintuan, ang kanyang pagsalungat sa katuruan ng Catholic Church. So dito po ipinaalam po ni Martin Luther ang kanyang pagsalungat sa katuruan ng Catholic Church because binigyan po siya ng revelation ng Panginoon na kanya nabasa yung Romans chapter 1 verse 17 na hindi pa na kinakailangan ng anumang gawa para makamit mo ang kaligtasan. Ito po ay makakamit lamang natin at kanya pong napagtanto at nagkaroon siya ng kapahayagan. It's all by the grace of God through our Lord Jesus Christ. At nagkaroon po ng napakalaking impact po sa kanya ang Romans chapter 1 verse 17. Basahin po natin. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So, rumema po sa kanya yung talatang ito. The just shall live by faith. Dahil po dito, sinalungat po niya sa pamamagitan ng kanyang 95 thesis ang mga paniniwala po ng Catholic Church noong panahon yon, October 31st, 1517. So napakahalaga po nito talaga na instead na pinagdiriwang po o binibigyan ng tuon at pansin yung Halloween, sana ito na lamang po yung binibigyan po ng tuon at pansin ng mga mananampalatayang kagaya ko at kagaya mo. Kasi po, sa mga nagtatanong sa akin mga magulang, hindi po talaga para sa atin ang pagdiriwang ng Halloween. Ito po ay para po sa mga tao sa mundo. Ito po ay hindi naman kagulat-gulat kung kayo po ay hindi mananampalataya at nagdiriwang ng Halloween. Pero kung kayo po isang mananampalataya, hindi po natin dapat ipinagdiriwang ito. At lalo tigit, hindi po natin ina-advertise yung gawain ng kalaban. Lalo na marami pong mga Christians na mga magulang sa ngayon, napapansin ko, ay pinagsusuot pa nila ng mga nakakatakot na costumes yung kanilang mga anak. Hindi po ito para sa atin. Ngayon, ano yung para sa atin pag sumasapit ang October 30? First, dapat pinagdiriwang po natin at pinagpapasalamat natin sa Diyos yung tinatawag na Reformation Day, kung saan nabuksan po ang maraming mga mananampalataya sa kapahayagan ng Banal na Espiritu sa buhay ng kapatid ng Martin Luther. At dito na po isinilang ang tinatawag na Protestantism. Ito po ay pagprotesta sa mga turo ng Catholic Church sa kanyang kapanahunan. At salamat sa Panginoon. Dahil dito nagkaroon po ng napakaganda at makasaysayang pagbabago ang mga mananampalataya kung paano niya sinisipat ang kanyang pagkakilala at ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa mga taong mananampalataya sa kanyang bugtong na anak. So napakahalaga po nito at sana po bilang mga mananampalataya, huwag na po tayo makiayon sa panuntunan at pagdiriwang ng mundo. Yung Halloween, hindi po ito para sa atin. At mas mainam po na tuwing sumasapit po ang October 31st, isagi po natin at palagian po natin paalalahanan ang ating mga sarili. Ito po yung araw na dapat sinaselebrate natin. The Reformation Day. At ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil kumilos po ang Diyos sa pamagitan ni Martin Luther at matapang po niyang binangga at sinalungat ang katuruan ng kanyang sambahang kinabibilangan in those days. At salamat sa Panginoon at dahil po sa kasaysayang ito, nagkaroon po ng malaking pagbabago, malaking reformation noong October 31st, 1517, 504 years ago. At na malaki po ang impact po nito sa buhay
at kasaysayan sa ating pananampalataya. Amen. So, ito po ay ibinigay ko lang po ng pansin kasi marami pong mananampalataya sa ngayon nagtatanong, dapat ba namin ipagdiwang, pastor, ang Halloween? Hindi po dapat. Hindi po ito para sa atin. Dapat yung Reformation Day. Kinikilala po natin ang pagkilos ng Diyos. Pagaman matagal ng panahon, pero ang laki po ng impact po sa atin bilang mananampalataya sa ating panahon. Amen. So sa ating pong pagpapatuloy, ay gaya po na tinalaki natin itong Sunday in agreement with God's Word. Alam niyo, napakaganda pong observation, ano? Dahil po tayo po bilang mga mananampalataya. And I believe, gaya po ng sinasabi ko sa ating programa, as a Christian, one must be a theologian. Naniniwala ako bilang isang mananampalataya, dapat nag-aaral po talaga tayo ng salita ng Diyos. Dito po nakatutok yung ating isipan. At nagkakaroon tayo ng regular at talaga namang tinututukan natin yung mayamang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kasi bilang mga theologians, dahil kapag, sabi nga po ng kasabihan, kapag ang tao po may alam, hindi po ito malulusutan ng kalaban. Di ba sabi pa ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Pero kung kayo po maraming alam, busog na busog sa kapahayagan, hindi po kayo maiisahan ng kalaban. So ito po yung benefit ng taong mananampalatayang nananagana sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. Alam niyo, minsan nag-usap kami ni Kuya Aves, yung atin pong technical director, of course, ang aking panganay na anak. Sabi niya sa akin, Daddy, alam mo, meron akong observation. Actually, sa kanya talaga nanggaling ito eh. Sabi niya sa akin, pansinin mo, Daddy, yung mga mananampalataya, yung mga Christians na babad sa salita ng Diyos, sila yung mga taong kabisado at maalam about the rapture of the church. Pansinin mo, ibang-iba silang kumilos, iba't iba yung kanilang disposition sa buhay. Sabi ko, oo nga, no? Ito yung mga tao, bagaman sila ay nahaharap sa iba't ibang problema, pero masasaya pa rin. At sabi ko, kahit may pandemya, ay hindi po sila, sumasabay sa damdamin ng mundo. Sabi niya sa akin, sabi ni Aves, di ba, Daddy, pansinin mo, iba yung kilos nila. Punong-puno ng pag-asa. Sabi ko, totoo nga. At sabi ko nga sa kanya, kaya pala iba yung nararamdaman natin kasi kami po sa pamilya talaga pong buhay na buhay sa amin ang paniniwala na tayo po'y babalikan talaga ng Panginoon. Kung kailan hindi ko alam, pero alam ko malapit na malapit na. So going back po sa ating pinag-uusapan, mapapansin po natin gaya po ng usapan namin ni Kuya Aves, yung aming observation na ito naman po ibinigyan po ng verse ng Panginoon, ibinigay po sa inyong lingkod kasi sabi ko, Lord, ano yung pwede namin panghawakan na talata na sadyang may kakaibang disposisyon at kakaibang saya at galak yung mga mananampalatayang babad sa iyong salita. Yung mga tipo na mga Kristiyanong hinahanapan talaga ng panahon at pagkakataon na sila po'y mag-aral. Ito yung mga taong kagaya mo. Oo, mga kapatid natin, nakasama natin sa ating Bible study dito sa Solution. Ito yung mga taong, since maalam sa salita ng Diyos, ay alam po nila ang mensahe rin ng rapture. So itong mga taong ito ay talaga naman punong-puno ng pag-asa. Kasi marami pong mananampalataya sa ngayon ay pwede nating bigyan ng kategorya. Yung una, yung mga taong sinasabing sila po'y mananampalataya, pero hindi na po sila nananampalataya sa rapture. Sabi nila, tapos na yan, nangyari na yan noong AD 70. So ito yung mga taong hindi na po naniniwala sa rapture. Ikalawa, ito yung mga taong naniniwala sa rapture, pero bakit po kaya sila malungkutin, mabilis pong tamaan ng takot sa buhay? Kasi sila po yung medyo hindi po convinced. Although mangyayari po para sa kanila ang rapture, pero sa kanila mangyayari o hindi, okay lang. Ito yung medyo passive about this event. Hindi sa kanila napakahalaga. Alam niyo kung bakit sila malungkutin? Nakatingin po sila sa mundo. Hindi po sila kagaya natin. Talaga naman nag-aabang sa future na napakaganda. Bagaman, nagdidilim ang mundo, pero ang atin pong buhay ay papaliwanag na papaliwanag. Bakit? Kasi hindi po tayo nakayuko at nandulumo at nandulupaypay because tayo po ay nakatingala. Bakit? Inaantabayanan po natin ang ating pag-asang pinagpala o yung sabi po ng Titus 2:13, yung ating blessed hope. Pag pinag-uusapan ng hope, it speaks about the future. Amen? Bagaman may problema tayong kinakaharap, masaya ka pa rin. Kinakaharap pa rin natin pandemya, masaya ka pa rin. Kasi alam mo, kapag ang Diyos ay nangako, tutup din yan. Kapag sinabi po ng Panginoon, I will come again and receive you to myself, well, tutup din po ito ng ating Panginoon. Dahil gusto niya, sabi pa nung John 14:3, yung last part po ng verse, that where I am, there you may be also. Kung nasaan ako, sabi ng Panginoong Jesus, gusto ko naroon ka. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Now, ito po mga taong ito, yung mga Kristiyano, na binabanggit natin, ito yung mga taong hindi lang basta naniniwala sa rapture.
Hindi lang basta babad sa salita ng Diyos. Talagang they are eagerly waiting for this rapture to take place anytime soon. Sila po yung mga taong punong-puno ng kagalahan, masayahin kahit may problema, may pandemya, at mapapansin niyo po na sila po yung masigasig sa paggawa ng kabutihan. Sila yung mga masisigasig na ibahagi ang salita ng Diyos. Alam niyo, may verse po dito. It's found in Titus 2:14. Magkasunod po sila ng Titus 2:13. Yung Titus 2:13, looking for the blessed hope. Ito yung mga taong talaga namang ang ganda po ng future nila, inaantabayanan nila. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And then by verse 14, ito po sinasabi ng talata, who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people. Ang tawag po sa atin ng Panginoon dito, special people, zealous for good works. Bakit tayo special? Because tayo po maalam at talaga namang eagerly waiting for this rapture to take place anytime soon. Tayo po ay tinatawag na ba't tayo special? Because we are zealous in doing good works. So ito po yung mindset natin. Masigasig sa paggawa ng kabutihan. Hindi po tayo abala sa paggawa ng kabuktutan. Una sa lahat, hindi na po ito ang inyong kalikasan. Mayroon ka ng bagong kalikasan. At hindi po tayo nakapako ang ating mga mata sa mundo. Believing, sabi ng Philippians 3:20, hindi naman ito yung iyong tahanan eh. Ang atin pong tahanan talaga, tayo po ay citizens of heaven. Kaya po ito yung nilulook forward natin. Hindi po tayo nabubugnot, nalulungkot, hindi tayo nakayuko, nanlulumo, bagkus tayo po yung nakatingala. Talaga namang punong-puno ng pag-asa dahil inaantabayanan po natin itong ating pinagpalang pag-asa. So ito yung aming observation ni Kuya Aves at binigyan po sa atin ng napakagandang katugunan ng Titus 2:14. Kaya pala, napaka-importante, ano? Bilang pagtugon po sa ating katanungan, once again, ito yung tanong natin, ano yung practical na benepisyo na hatid sa atin ng pagkakaroon na regular na Bible study? Ano sa palagay mo? Well, ito po yung nagkakaroon po ng nagbibigay sa atin ng magandang disposisyon. Bagaman may problema ka man, nakangiti ka pa rin. Bagaman nasa pandemya ka, masayahin ka pa rin. Hindi po tayo kagaya ng mga taong passive, yung mga taong sinasabi natin yung nasa ikalawang kategorya. Bagaman naniniwala po sila sa rapture pero hindi sila sure. Bakit? Hindi po sila babad sa salita ng Diyos. So yung practical na benepisyong inihahatid po sa mga mananampalatayang meron pong regular na Bible study, hindi lang po sila umaattend ng regular sa Bible study because talagang tinututukan nila, napapagyaman po yung kanilang kaalaman, napapagyaman po yung kanilang kapahayagan. At dahil sila po ay busog na busog sa kapahayagan, hindi po sila maiisahan ng kalaban. Kaya po puno-puno po sila ng kagalahan, kagaya po natin. Amen. Kaya nga po, isinilang po yung ating programa nang sa gayon, wala pong puwang kalaban para ikaw ay salingin at gibain na yung pag-asa. Muli po, ang ginigiba po yung pag-asa, yung mga tao, mga Kristiyanong kulang sa kapahayagan. Muli po sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. And that's why meron po tayong Bible study online para pagyamanin yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. So ito po yung isa sa mga benefits na meron po tayo bilang mga naglaan po ng panahon at ng pagkakataon at ng oras na mag-aral at patuloy na mag-aral ng mayaman at nananaganang salita na ating Panginoon. Now, meron pong mga pangkaraniwang tanong po sa akin ng ilan sa mga kapatiran natin na sabi nila, Pastor, alam niyo, ako po isang mananampalataya na. Sabi ko, that's good. Pero sabi niya, bakit po kaya ganito? Bagaman ako isang mananampalataya na, parang hindi ako nilulubayan ng mga kalungkutan ng buhay, ng mga pangamba ng buhay at hindi na po ako nauubusan ng problema. Pagkatapos ng problema ito, meron na naman. Pagkatapos ng problema ito, meron na namang sisibol na bago. Bakit po kaya? Kristyano na naman ako. At dahil po hindi po nauubusan at di ako nilulubayan ng mga problema ng buhay, sobrang sumasakit ng ulo ko. Pastor, ano po kaya ang dahilan? Well, speaking of sakit ng ulo, headache, pag-usapan muna po natin ito. Alam niyo po ba na ano po yung sanhi ng ating sakit ng ulo? Gusto ko lang pong bigyan ng pansin po ito. No? At ito po yung may kinalaman sa ating mga pag-uusapan. Alam niyo po, ayon po sa mga health expert, yun po palang pagkakaroon po ng sakit ng ulo. Of course, ito po ay minsan talaga hindi ka makakilos kapag masakit ang ulo mo. Ngayon, pag masakit ang ulo natin, meron pala itong apat na uri. Hindi po lahat ng sakit ng ulo pare-parehas. Of course, yung headache, sakit ng ulo. Yung ikalawa, nagkakaroon tayo ng migraine. Ito yung tinatawag na kirot ng ulo. Masakit ito talaga. Na hindi ka makakilos kasi meron kang migraine. Yung isa naman, yung pagkahilo. Ang tawag dito sa English ay dizziness.
Yung ikaapat, yung pagka-Leo. Magkaiba po yung hilo sa Leo. Pag sinabi nating Leo, ito yung vertigo. Naranasan nyo na po ba yun? Yung tipong pag kayo po'y nakahiga, umiikot ang iyong mundo. Pag kayo naman ay tumayo, naku naman, umiikot ka naman. Naranasan ko po ito before na talagang hindi ka maging productive, hindi ka makatayo, hindi ka makapagtrabaho. Kasi ako po, mga panahon yun, ayaw kong tumawid ng kalsada kasi pakiramdam ko babagsak ako eh. So ilan po ito sa mga uri ng pananakit ng ulo. Once again, headache, sakit ng ulo, migraine, yung kirot ng ulo. Pagkahilo naman ay dizziness. And magkaiba pala yung pagkahilo sa Leo. Yung Leo naman ay vertigo. So kung kayo po ay nakakaranas po ng mga ganitong mga pagpapahirap sa ating mga ulo. Now, ang question is, why do we suffer these things? Itong headache, dizziness, vertigo, and of course, migraine. Alam niyo po ang sabi po ng mga health experts, it's because kulang po tayo sa mga pag-inom ng tubig. So may kinalaman dito yung tubig. Na kulang at hindi po sapat yung ating pag-inom ng tubig kung kaya't ang tao po ay nakakaranas ng headache, migraine, vertigo, and dizziness. Kasi ang ating pong katawan, it consists of 70% water. Ang laki po no? 70% water. Kaya po, we have to drink at least, minimum po ito, 8 glasses of water. Pure water. Hindi po kabilang dito yung inyong mga soft drinks or iced tea or milk tea or coffee. Hindi po kabilang. Kasi yung ibang mga tao, pag tinatanong mo, nakailang baso ka ng liquid sa katawan mo? 8. Ngayon, binibilang nila yung soft drinks, yung milk tea. Hindi pwede. Dapat pure water. Wala pong mixture. So pag sinabi natin at least, minimum po ito, 8 glasses of pure water. Tubig lang po talaga. Now, kung kayo po ay lalagpas sa 8 baso, 10, 12, better po iyon para makaiwas na po tayo sa headache, sakit ng ulo, kirot ng ulo, pagkahilo, at pagkaliyo. Kasi hindi po kayo talaga makakilos kapag kayo po ay nahihilo, naliliyo, kumikirot ang inyong mga ulo at sumasakit ang ating mga ulo. Hindi po ba? So ito pala yung sinasabi ng mga health expert na dapat damihan po natin, hindi po dapat kinukulang tayo sa 8 baso ng purong tubig. Amen. So nakita ko lang po talaga palang napaka-importante po ng tubig. Na para po sagutin natin yung ating katanungan kanina na bakit po kaya ilang mga kapatid ang sabi nila ay hindi po sila nilulubayan ng mga problema, makalipas ang problema ito, meron na naman. Samantalang Kristiyano na ako, pastor eh. Bakit sabihan, meron pa nagtanong sa akin before, bakit sabi mo, pastor, pag tinanggap ko ang Panginoong Jesus, mararanasan ko yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ay bakit ganun? Napakagaspang na aking buhay sa bawat araw. Well, sabi ko, maganda, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At nang sa gayon, malaman natin, ano ba yung kulang? Well, basically, napag-alaman po natin kung bakit kayo nagkakaroon ng sakit ng ulo, ng headache, migraine, vertigo, at saka dizziness, kulang sa pag-inom ng tubig. Now, ano pong significance po ng tubig? Alam niyo po ba na yung tubig po sa Biblia ay tinutukoy po dito ay yung salita mismo ng Panginoon? According to Ephesians chapter 5 verse 26, basahin po natin. That He might sanctify and cleanse her, yung her po dito, the church, with the washing of water by the Word. So tayo po ay hinuhugasan ng tubig ng salita ng Diyos. So napaka-importante po talaga ng tubig. Naalala ko lang nitong kamakailan lamang po last week, kami po ay nawalan ng tubig since I think it was Friday, 11 a.m. Pagkatapos namin maglaba ni Kuya Aves, nagluluto nun si Mrs. Si Mami Jo, talagang pong unti-unti pong nawawala yung tubig namin. Akala namin hindi matutuloy na mawawalan ng tubig po sa aming village. Pero natuloy, humihina yung tubig, sabi namin. Napakahirap na walang tubig. Buti na lang nakaipon po kami. Pero sa mga tao hindi po nakaipon, napapansin nyo pa pag walang tubig, narurumihan po, nasasalahula yung bahay. Sabi nga nung mga kababayan natin, mawala ka na ng kuryente, wag lang tubig. Kasi napaka-essential po ng tubig. Napaka-importante po. Mas essential pa siya, I believe, sa lugaw. Kasi hindi ka rin makakapagluto ng lugaw kapag walang tubig. So napaka-importante po ng tubig sa ating pang-araw-araw na buhay. So isipin niyo po ito. Isa po napakagandang illustration na naranasan ko personally. Halimbawa po, uminom ka ng soft drinks. Natapunan po kayo ng soft drinks sa inyong mga kamay. Diba, nanlalagkit po tayo kapag walang tubig. Kasi ang tendency, ang propensity ng isang tao, kagaya ko, kapag ako po ay natatapunan ng soft drinks or iced tea or kung ano man po yan, milk tea, coffee, ang
propensity natin, pupunta ka sa gripo para maghugas eh. Pero kapag hindi po kayo nakapaghugas ng kamay, papansin nyo, ang lagkit. Kasi syempre yung soft drinks po ay punong-puno ng asukal yan. At kapag kayo po ay nanlalagkit, napapansin nyo, mas prone po kayo na kapitan ng mga dumi, ng alikabok. Gayon din po tayo kapag nakakainom tayo ng coffee, ng milk tea, ng iced tea, o ng mga matatamis na inumin. Kapag hindi po ito nasundan ng tubig, napapansin nyo po, kumakati yung lalamunan natin. Ako personally, talagang gumagaral-gal yung lalamunan ko. At ito po may masamang epekto, hindi lang sa inyong mga lalamunan, pati po sa ating mga tiyan, sa ating bituka. Na kapag hindi po kayo uminom ka agad ng tubig at kapag lagi nyo po itong ginagawa, maaari po itong humantong sa sakit at karamdaman. Kaya paalala po ito sa mga umiinom ng soft drinks. Pagkainom nyo po ng soft drinks or coffee or milk tea, sundan nyo po ito ng tubig kasi napaka-importante po ng tubig. Alam niyo po, mailapat ko lamang po ito sa ating buhay. Kapag tayo po bilang mga mananampalataya, sa atin pong pamumuhay, kapag tayo po nakakarinig ng mga masasamang balita ng mundo, nagbibigay po ito ng lagkit sa ating kaluluwa. Pansinin niyo po kapag hindi po ito nagkakaroon po ng pagkakataon na nakakarinig po kayo ng mga masasamang balita, so lumalagkit po yung kaluluwa. Hindi nyo nasundan ng pag-inom ng tubig. Ano po yung tubig na binabanggit natin? According to Ephesians chapter 5 verse 26. Hindi po tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. At ang masakit pa dito, hindi ka pa nakakapagsimba. Ngayon, ano sa tingin niyo ang mangyayari po sa isang mananampalataya? Hindi ka na nagkakaroon ng seryoso at regular na Bible study, hindi ka pa nakakapagsimba. Talaga namang, ang mangyayari po sa atin ay manlalagkit po tayo sa ating buhay, yung ating kaluluwa manlalagkit. Magkukos po ito ng sakit ng ulo. Ano po yung sakit ng ulo dito na illustration? Hindi po kayo makakaalpas. Pakiramdam nyo, hindi kayo nilulubayan ng samot-sari mga problema. At pag ito po yung nagdatingan, hindi mo alam kung paano mong haharapin. Bakit? Mabilis po magdadatingan yung mga problema ito kasi malagkit po inyong mga kaluluwa eh. Gaya po ng sa ating physical body, pag natapunan tayo ng soft drinks, hindi natin hinugasan ng tubig. Di ba? Mas mabilis pong kumapit sa atin yung mga dumi, yung alikabok. Gayon din po tayo kapag tayo po yung nakakatanggap, nakakapakinig ng masamang balita kasi mas maraming pagkakataon talaga pagising mo pa lang sa umaga kapag hindi mo sinimulan ng devotion, mas mabilis pong kumapit yung lagkit ng mga masasamang balita na ating napapakinggan through social media, sa television, sa radyo. Kaya kapag kayo po ay hindi po nakapaghugas ng salita ng Diyos, manlalagkit po ang inyong kaluluwa. Mabilis po kayong kapitan ng mga problema at kaagad-agad. Ako talaga namang baka kayo bumigay sa buhay. So ito po ang dapat po nating isaalang-alang na bilang mga mananampalataya, kung hindi ka pa nakakapagsimba, pwede mong sabihin, Pastor, wala kaming on-site Meron naman po tayong online. So kung meron pong kagustuhan, magagawan po ng kaparaanan, hindi po ba? Meron tayong on-site or umattend po, online I should say, or umattend po kayo at magkaroon po tayo ng panahon at bigyan natin ng tuon yung ating Bible study. Gaya po na sinasabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. Huwag po natin gayahin ang ibang mga mananampalataya o yung ibang mga tao talaga hindi po nila pinaglalaanan ng panahon ang pananambahan. Kung wala po kayong on-site, meron namang online At importante po na isaalang-alang po natin ito. Ipagpatuloy po natin yung pagbasa ng Hebrews 10:25. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Lalo tigit sa panahon natin. Nalalapit na ang ating araw na pinakakaantabayanan. Wag po tayo magpatumpik-tumpik. Wag tayo magpabaya sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Wag niyo pong hayaan na kayo po yung manlagkit sa masasamang balitang inyong tinatanggap sa bawat araw. Samantalahin po natin yung kalayaan na meron po tayo at meron tayong pagkakataon para makapakinig ng salita ng Diyos. Ito po yung pamamagitan po natin para uminom ng purong tubig. Of course, ang pinag-usapan natin yung tubig ay nagsasalarawan at nagpapahayag ng salita ng ating Diyos para makaiwas po tayo sa samot-saring problema ng buhay. Kasi kapag kayo po yung malagkit, ibig sabihin, hindi po kayo nauhugasan ng salita ng Panginoon, gaya pa ng sinabi ko kanina, hindi po kayo mauubusan ng problema. Yung inyong kaluluwa ay napakalagkit. Mas prone po kayo para madikitan ng samot-saring mga alikabok at dumi ng buhay. Hindi po ito ang God's best for you. Now, bakit po ito nangyayari? Kasi hindi po kayo umiinom ng salita ng Diyos. Kaya po tayo mabilis marumihan. Now, bilang mga mananampalataya, alam niyo po, ito pong mabuting balita. Tayo po ay hugas na ng makapangyarihang dugo
ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay nangyari minsan at para sa lahat. At hindi na po ito uulitin pa ng Panginoon kasi po sapat na po ang kanyang dugong itinigi sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ano po yung panlinis na ginagamit po ng Diyos sa atin kapag tayo po ay narurumihan ng mga samot-saring alikabok at dumi ng buhay? Kasi tayo po nakakapakinig, yung ating pong kaluluwa ay narurumihan. Kasi po yung ating kaluluwa, narito po yung ating isipan. So ano po yung panlinis na ginagamit po ng Panginoon? Hindi na po yung dugo ng ating Panginoon. Malinis na po tayo. Yung ating espiritu, pinaging malinis na po ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga po ang banal na espiritu ay nananahan sa ating born again spirit. Kasi po malinis na, banal na, at pinaging matuwid na po. At dahil dito tayo nga po ipinanganak ng muli. So dito po wala nang problema. Sapat na po ang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Minsan lamang po yun. Pero kapag tayo pinarurumihan ng ating mga kaluluwa, ano po ang pamamagitan ng Diyos para tayo po iluminis? Yun po yung kanyang tubig, ang kanyang salita. Na dapat po nagkakaroon po tayo na tinatawag na renewing of the mind na gaganap po sa ating kaluluwa. Because sa ating pong kaluluwa, ang pinaka-main na sangkap o yung main faculty of our soul, it's the mind. So dapat po binibigyan po natin ng malusog na pag-aaral ang ating isipan. Nang sa gayon, wala pong pagkakataon na tayo po ay banggain at isahan ng kalaban. Ika nga po nakasabihan, ang mananampalatayang busog sa kapahayagan ng salita ng Diyos ay hindi maiisahan ng kalaban. Amen. So maging masusi po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung wastong pag-inom ng tubig. Tubig, pinag-usapan po natin once again according to Ephesians chapter 5 verse 26, yung pong salita ng ating Diyos. So paano po yung wastong pag-inom po ng tubig na ito? Dapat po isinasaalang-alang po natin, nagiging masusi po tayo sa ating mga pinapakinggan. Pag sinabi po natin pinapakinggan, dapat po ito po tumutukoy sa mayamang kapahayagan na ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano ba yung ebanghelyo ng ating Panginoon na tinutukoy po natin? According to 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sabi po ni Apostol Pablo, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So ito po tumutukoy kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi po pinag-uusapan dito yung mga motivational talks or inspirational talks. It should be centered kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Now, hindi po ito yung pinaghalong law at saka grace. Hindi po ito yon. Ang tawag po ng ibang mananampalataya ay ito yung tinatawag na balanced teaching, while the Bible calls this mixed message or mixture. Hindi po itong ebanghelyo. Hindi pwedeng konting law, konting grace. Hindi po itong gospel. Ang gospel po ay tumutukoy lamang kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. At sa kanya pong pagkakapako sa krus ng Kalbaryo, dito na po itinatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So ang ebanghelyo hindi po tumutukoy sa mixed message, hindi yung balanced teaching, hindi yung konting law, konting grace. Grace lang po ang pinag-uusapan. Ito po yung gospel, the new covenant of pure grace. Ganito rin po ang paalala sa atin ng mga health experts. Once again, para makaiwas po tayo sa anumang sakit ng ulo o yung migraine, kirot ng ulo, masakit po talaga ito, or pagkahilo, dizziness, or vertigo, pagkaliyo, dapat po umiinom tayo ng purong tubig, at least 8 glasses of water every day. Ngayon, kung kayo po lumalagpas dito, better 10 glasses or 12 glasses of pure water. Take note dapat purong tubig. Hindi po kabilang dito, o hindi po natin ibinibilang kung kayo po uminom ng soft drinks or iced tea, milk tea. Kasi may mga tao po na sinasabi nila, kagaya po ng daddy ko before, pag tinatanong ko, nakailang tubig ka ba, daddy? Ay, naka 15 baso ako. Yung pala, ibinibilang niya yung kape. Sabi ko, dad, hindi kasama yung kape. Dapat tubig lang talaga. Purong tubig. So, ganito rin po ang nangyayari po sa atin, mga mananampalataya. Dapat tayo po umiinom ng purong tubig. Yung purong biyaya ng ebanghelyo. Dapat para palagian po nating isinasaalang-alang po ito. Nang sa gayon, hindi na po natin nararanasan yung mga samot-saring sakit ng ulo, nagbibigay po ng sakit ng ulo sa atin, yung mga problema. Of course, may mga problema dumarating sa atin because we still live in this fallen world. Hindi ko po inaalis po yun. Pero ang kakaiba po sa ating mga mananampalataya, kakaiba po yung ating mga disposisyon because hindi po tayo umaasa sa ating lakas. Alam po natin na tinatayuan po natin ng biyaya sa atin ng Diyos. Bagaman may problema tayong kinakaharap, sumabay pa itong pandemyang ito, pero tayo po ay namumuhay at tinatayuan po natin yung biyaya. Alam natin na
tayo po'y iniligtas na ng Diyos. Bagaman may mga samot-saring problema, hindi po natin ito binibigyan po ng solusyon sa pamagitan ng ating sariling diskarte. Umaasa pa rin po tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Kaya po, tayo po ay hindi kagaya ng mga taong hirap na hirap. Kasi tayo po ay busog na busog sa tubig. Hindi po tayo nanlalagkit. Hindi po kagaya ng iba sa ating mga kaibigan. Kung bakit po sila lagkit na lagkit sa kanilang buhay, yung kanilang kaluluwa, dahil kulang po sila. At hindi po, kung hindi man kulang, walang naiinom na tubig. Kaya po hindi katakataka. Bagaman kayo po isang mananampalataya, kaya pala hindi po kayo nilulubayan ng problema. Hindi po kayo nilulubayan ng dyablo kasi kulang po tayo sa kaalaman. So ito po ang susi. Uminom po tayo ng purong tubig. Ngayon, gaya po na pinag-usapan natin kanina, dapat po yung iniinom natin, wala pong mixture. Walang halong law. Ano pinag-usapan natin kanina, pag uminom po kayo ng 8 glasses ng tubig, dapat walang kahalong iced tea, milk tea, o ng mga soft drink. Hindi po dapat hinahaluan. Dapat purong tubig lamang. Nang sa gayon, makaiwas po tayo sa mga lagkit ng mundong ito dahil hinuhugasan po tayo ng tubig ng salita ng Panginoon every time na tayo po nagkakaroon po ng mga masasamang balitang pumapasok sa ating isipan. Sundan na po natin kagad ito ng tubig ng salita ng Diyos. Ang sa gayon, hindi po makapuntos laban sa atin ng kalaban. Amen. So once again, ito po ang paalala po sa atin ng Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify and cleanse her. Yung her po dito ay the church. Tayo po ito with the washing of water by the Word. Amen. So muli po para maiwasan at maligtas na po tayo sa anumang sakit ng ulo. Yung samot-saring problema, yung tipong hindi ka nilulubayan ng problema ng buhay, mabilis mong kumapit po ito sa inyo. Kapag kayo po'y malagkit ang inyong kaluluwa, ano po ang susi? Manatili po tayo at dapat tayo po ay umiinom ng purong tubig ng Diyos, ang Kanyang salita. Ano pong gagawin natin? Dapat magkaroon po tayo ng seryoso at pinaglalaanan po natin ng panahon na tayo po ay nag-aaral, nakikinig. Pastor, saan ko naman hahanapin po ito? Kagaya po ngayon, napatanong kayo at nanonood kayo ng ating programa, isaalang-alang niyo po na kayo po'y makasama namin ng regular kasi tayo po'y nagkakaroon po ng Bible study online. Isipin nyo, napaka-komportable na sa inyong mga tahanan, bubuksan na lamang po ang inyong mga cellphone o nakabukas naman po yan, puntahan na lamang po yung ating Facebook page at mag-aral po tayo ng sabay-sabay. Ito po yung tama at wastong pag-inom ng salita ng Diyos. Ang sa gayon, hindi po lumalagkit yung ating mga kaluluwa. At para hindi po tayo maging prone sa mga samot-saring malalagkit ang mga dumi ng buhay na ito. At tayo po'y mapalaya na mula sa sakit ng ulo na maaring ihatid sa atin ang mga problema kinakaharap natin sa mundong ito. Amen. So, bilang pagtatapos, atin na pong bigyan tugon ang ating tanong ng sa gayon, magkaroon na po tayo ng tamang solution. So once again, ito po yung tanong natin kanina. Ano yung practical na benepisyong hatid sa atin ng pagkakaroon po ng regular na Bible study? Ano sa palagay mo? Now, ito po yung ating solution as we end. We need constant renewing of our minds. At ito po ay nangyayari tuwing tayo po nagkakaroon po ng Bible study. Like right now, nagkakaroon po tayo ng Bible study kung saan ay nagkakaroon po ng renewing of the mind. Kasi po napapag-alaman po natin, napapagtanto natin yung mga wasto, yung katanggap-tanggap at ang sakdal na kalooban sa atin ng Diyos. At dahil dito, tayo nga po ay nakakainom ng purong tubig na nagmumula sa Diyos. Ito po yung lumilinis po sa atin na para maiwasan na po manlagkit yung ating kaluluwa. At syempre pa, hindi tayo ma-dehydrate. Kasi pag dehydrated po ang isang tao sa salita ng Diyos, doon po kayo babagsak, manulupaypay at maari pong maging sanhi po ito para kayo po'y bumigay sa buhay. Hindi po ito kalooban ng Diyos. At ito po yung paalala sa atin, Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. The renewing of the mind sa wikang Griego, it's anakaino. Ibig sabihin, you're doing the opposite. Hindi po tayo sumasang-ayon sa panuntunan ng mundo. Gaya ng pinag-usapan natin kanina, sa ating pasimula, kung ang mundo po ay nagsa-celebrate ng Halloween, tayo hindi bilang mga mananampalataya dahil hindi po ito para sa atin. Ano po yung celebrate natin? Every October 31st, yung ating Reformation Day kung saan nagkaroon po ng malaking pagbabago para po sa buhay ng mga mananampalataya. So, hindi tayo dapat sumusunod sa panuntunan ng mundo by the renewing of the mind. Happening every time na kayo po ay masusi at seryoso nakikinig at nakikipag-aralan po sa ating Bible study na nangyayari po sa kasalukuyan. Bakit po natin ginagawa po ito? Para we may prove what is that good, sabi nga po ng talata, basahin po natin,
Once again, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At kapag nalalaman po natin ito, hindi na po tayo nanlalagkit at hindi na po tayo pwedeng kapitan pa at hindi na po tayo maging alipin pa ng mga kasinungalingan ng kalaban. Kasi kapag kayo po ay hindi po nakakainom ng purong tubig ng salita ng Diyos, maaari po kayong kapitan. Kasi malagkit po yung ating kaluluwa, maaari kayong kapitan ng samot-sari mga kabigatan, alalahanin ng buhay at kaabalahan ng buhay. Pero praise God, kayo po ay nanonood sa ngayon at tayo po ay sama-sama nag-aaral. Ito po, nangyayari na po yung tinatawag na renewing of the mind. At napapagtanto po natin sa ngayon, ano po yung wasto, katanggap-tanggap at yung sakdal na kalooban sa atin ng Diyos. Only the Word of Christ can wash away our fears and worries sa ating buhay. Ito po yung sikreto na tinatanong ako ng iba sa ating mga kapatid. Ano yung sikreto mo, Pastor? Na bakit po kayo lagi may ngiti? Of course, hindi naman natin pwedeng pikain yung ngiti na ito. Meron din po kami mga problema kinakaharap. Pare-paras po tayong kinakaharap natin ng pandemya, pero hindi po tayo nasa ilalim ng pandemya. Tayo po ay nasa ibabaw ng circumstansyang ito. So, yung susi, patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung sagot ko. And by being conscious po dito sa ating ginagawa, by being talaga naman pong nilalaan po natin yung ating oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po natin namamalaan. We are being cleansed and being washed by the Word of the Lord. Amen. So, maging mapagbantay po tayo. Lagi po tayong umiinom ng tubig. Hindi pwedeng inaangkin po natin yung mga sinasabi ng mundo. Lagi po tayong nakatuon. Bigyan po natin ng pansin. Bigyan natin ng panahon na lagi po tayong uminom ng mayaman at purong tubig na nagmumula sa Diyos. Of course, pinag-usapan natin ang kanyang salita. At ito po ay nagaganap every time na nakakasama po namin kayo sa ating Bible study online. Dito po yan sa ating programang Solution with Reverend Ducot. O kaya naman po, every Sunday, kayo po ay nakakasama namin sa ating online worship celebration. At sa pamagitan po nito, sa pamagitan ng inyong pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nahuhugasan ng kanyang mayamang salita. Gaya po na ating key verse for tonight. Once again, as we end, let's read Ephesians chapter 5 verse 26. That He might sanctify and cleanse her. Yung her po dito, once again, it's the church with the washing of water by the Word. Amen. So ito po yung practical na ihahatid po sa atin bilang mga mananampalataya. Ito po yung practical na nararanasan po natin ng pagkakaroon po ng regular na Bible study. Hindi po nanlalagkit ang ating mga kaluluwa. Hindi po tayo basta-basta nadidikatan at samot-sari mga problema. At dahil dito, hindi po sumasakit ang ating mga ulo. Bakit? Dahil busog na busog po tayo at hindi tayo kinukulang sa tubig na nagmumula po sa Diyos, ang kanyang mayamang salita. So para sa inyo kaibigan, kung naisin po ninyong makawala, makaligtas sa anumang headache o sakit ng ulo, migraine, kirot ng ulo, o kaya naman dizziness, pagkahilo, or vertigo, pagkaliyo, uminom po tayo na uminom ng tubig ng mayamang salita na ating Panginoon. Maraming salamat po for joining me sa atin pong online Bible study. At sa pagkakataong ito, ay gusto ko pong anyayahan ikaw, marahil first time niyo pong dumako at dumalaw sa ating programa dahil kayo po ay naimbitahan ng inyong mga kaibigan, kakilala at kapamilya. Well, I believe hindi po aksidente na tayo po yung magkakasama sa araw pong ito. At kung kayo po ay marahil sa buhay ninyo sa mahabang panahon, patuloy po ninyong nararanasan, kagaya po ng katanungan na ibinahagi ko po sa inyo kanina, meron po ilang mga kapatiran na tila hindi po sila nilulubayan ng problema. At makalipas po ng isang problema, meron na namang sisibol na isa. At sabi nga nila, hindi na po nauubos ang problema. At dahil dito, sumasakit na aming mga ulo. At napagtanto po natin mula sa ating mga pinag-usapan at pinag-aralan, para makaiwas pala sa sakit ng ulo, patuloy po tayong mag-aral ng salita na ating Panginoon. Pero kung kayo po nais nyo pong makawala rin po sa pagkakabihag ng mundong ito at makawala na rin po sa kasalanan, napakaganda po ng paanyaya sa atin ng Diyos. At maranasan po ninyo ang pangako sa atin ng Panginoon na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Now, maari po ang tanong ninyo, Pastor, ano pong gagawin ko para ako po ay maranasan ko po ang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako po sa atin ng Panginoong Jesus? All you have to do, well, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kasama po sa salvation na binabanggit po natin, yung hindi po kayo nanlalagkit sa buhay.
At ito po ay sa pamagitan po ng pagkakaroon po ng isang napakaganda at malusog na relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. So ang gagawin po natin, and I believe we have this urge of committing yourself to God. All you have to do, magpipray po ako, magpray po kayo, sabayan niyo po ako, pray with me, sabihin niyo po yung mga salitang aking bibigkasin bilang inyong panalangin na nagmumula sa inyong mga puso. At manampalataya po kayo sa pamagitan po nito na sumasang-ayon po kayo, tinatanggap niyo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, tiyak po ang inyong kaligtasan. Let's pray. Sabihin niyo po ang mga panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan, walang kapangyarihan, hiwalay sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Kinikilala ko po na ako ay sadyang isang taong makasalanan. Pero salamat sa iyo, O Diyos, dahil sa iyong napakaganda at mayamang salita, sa iyong napakayamang tubig, ako po ay napagpala. Tinatanggap ko po simula sa araw na ito, simula sa oras na ito, ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagdurusa at kamatayan, lahat po na aking mga kasalanan ay pinawi na ng lubusan. Salamat po, O Diyos. At inaangkin ko rin po ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan ko, kayo po isa sa mga nanalangin na panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. Gaya po na sinabi ng Romans 10 verse 9, manampalataya po kayo, kayo po iligtas na. At patuloy po namin kayo inimbitahan kasama po na ating mga kaibigan, mga kaklase sa atin pong Bible study na samahan po kami every Tuesdays and Wednesdays at 7:30. At manatili po tayong matuto. Sa pamagitan po nito tayo po umiinom ng purong tubig na nagmumula sa Diyos ang kanyang salita ng sa gayon. Hindi po manlagkit ang ating mga kaluluwa. Kung saan ang ating pong kaluluwa, naroon po yung ating isipan, damdamin at kalooban. At kapag ito po ay malinis na malinis, nagkakaroon po ito ng isang malusog na kapahayagan na nakikita po ng mga tao sa ating physical na katawan. Kaya naman nakakangiti ka na ngayon. Amen. Gusto ko naman pong ipanalangin ang ating mga kapatid na marahil kayo po isa ng mananampalataya, pero first time po na padako sa ating programa at nabuksan po at napagpala po kayo sa ating mga pinag-usapan. At inyo pong napagtanto, napag-alaman, kaya pala hindi kayo nilulubayan ng samot-saring problema dahil malagkit po inyong mga kaluluwa. Bakit? Kasi hindi po kayo nakakainom ng purong tubig ng Diyos. Hindi po tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Kasi ang kinakailangan po ng renewing of the mind, yung ating pong kaluluwa. Kasi po sa ating kaluluwa, narito po yung ating isipan, which is the main faculty of our soul. So, I pray na simula po sa araw na ito, kayo po ay nag-desisyon na magkakaroon na ako ng panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Praise God! Kami po ay natutuwa at kayo po ay makakasama na namin every Tuesdays and Wednesdays. Gusto ko po kayo ipag-pray. Pwede po ba yun? Let's pray. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito. Nakasama namin sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Dito po yan sa aming programa kung saan ay napagyaman po ang aming kaluluwa at napag-alaman po namin ang susi pala para kami po'y makaiwas at makaligtas na mula po sa sakit ng ulo na dulot po ng mundong ito. Dahil Panginoon, pangkaraniwan po ang mga tao sa ngayon, ang mga maraming Kristiyano dahil abala sa sobrang kaabalahan ng buhay ay hindi na po nagkakaroon ng panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya naman, kung bakit po sila punong-puno ng sakit ng ulo, ay nanlalagkit na po yung kanilang kaluluwa dahil hindi po sila nakakainom ng iyong mayaman at purong tubig, ang iyong salita. Pero from now on, I pray sa kapatid na ito, magkakaroon na po siya ng panahon at siya po yung magkakaroon po ng seryosong pag-aaral ng iyong salita. At ito po yung panahon kung saan ay pinupuno po niya ng malusog at purong tubig ang kanyang kaluluwa para mahugasan ang anumang lagkit ng buhay na amin pong nakamit mula po sa aming pakikinig ng mga masasamang balita na hatid po ng mundong ito. Salamat, O Diyos, sa iyong pamamagitan na naniniwala po kami bilang mga mananampalataya. Kami po ay lubusan ng pinalinis mula sa aming mga kasalanan. At salamat din po dahil sa iyong tubig, sa iyong salita. Patuloy po namin nararanasan. Kami po ay nalilinis ng iyong tubig. At dahil dito, Panginoon, kami po ay namumuhay na may kagalakan, tagumpay, kapayapaan at kapahingahan sa aming buhay at pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.
Maraming salamat po sa inyo, aming mga kaibigan sa ating programa at hindi po natin namamalayan. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po ang inyong nakasama. At patuloy po nakakasama sa mga oras po ito. Pero pansamantala tayo po muna ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin every Tuesdays and Wednesdays. At muli po ay pagpapatuloy natin ang ating mayamang pag-aaral na ito sa araw ng bukas. Kaya naman wag po kayong mawawala pagkos ay magyaya pa po kayo ng inyong mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay. At sabay-sabay po tayo mapagpala sa ating mga pag-uusapan at pag-aaral na ito. Amen. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at nais po ninyong sumuporta sa ating gawain, meron pong kakaibang pamamagitan. Ito po ay bago. If you want to support our ministry, you can send stars by simply clicking the stars icon na nandyan po sa ating comment section. Mapapansin niyo po yan. So kung kayo po ay napapagpala sa ating programa at naisin po ninyong manatili po ating programa sa Facebook. And of course, maraming salamat din po sa ating mga kapatid na patuloy pong nagiging kabalikat at kaagapay na ating programa dahil kayo po ay nag-share na ating programa sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Kung sila po ay talaga namang minamahal ninyo, ibahagi niyo po ang ating mga pinag-uusapan at patuloy po nilang mapagtaman na sabihang mahal na mahal po sila ng Diyos. Pamagitan po ng ating Bible study online na nangyayari every Tuesdays and Wednesdays. Ito po yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot. At sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat once again for joining us tonight. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!